Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Amen. All these 18 people who were killed when the Tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. At pagsabi po sa sumunod, sabi po dito sa verse 6, and he told them this parable. There once was a person who had a fig tree planted in his orchard. And when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, for 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but had found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil? He said to him, he replied, Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in future. If not, can cut it down. Amen? Sabi po sa ating wika, dumating noon ang ilang tao at ipinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Can you imagine na in the midst of worship, ipinapatay po yung mga Galileans? Sinabi niya sa kanila, akala ba niyo dahil sa sinabi nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisikat talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Amen. Tingin sa katabi. Napakaganda nung sinabi, kapag daw tayo hindi nagsisi at tinalikuran ng ating kasalanan, mapapahamak tayong lahat. Amen? At ang 18 namatay ng mabagsakan ng Tore ng Siloe sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninira sa Jerusalem? Hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang upasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga puno, ngunit wala siyang nakita. Hindi mo katabi kung may bunga yan? May bunga ba yan? Meron. Bungang araw? Umunga na. Sabi po sa verse 7, dahil dito sinapis niya sa tagapag-alaga ng upasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ilang taon na ang Bergenfield? Ilang taon na? 7 years? O 7 years na bunga na, saktan na, di ba? Hindi ito mapuputol, ha? Tapos sabi niya, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putuli mo na, nakakasikip lang yan. Yung pala mga hindi na mga pinuputol dahil nakakasikip. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Mga kapatid, Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka natin. Amen.